Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naglabas ng abiso ang National Grid Corporation of the Philippines kaugnay sa pagnipis ng supply sa kuryente sa Luzon at Visayas Grid. Bunsod ng pagtaas ng demand dahil sa sobrang init ng panahon. Posible namang mawalan ng kuryente ang maraming consumer dahil sa umiiral na manual load dropping ng ilang electric distributor. May balitang A to Z si Ace Cruz. Ramdam ng garment shop owner na si Ann ang tindi ng init ng panahon mula alas 10 na umaga hanggang pasado alas 4 na ng hapon. Kaya naman, alas 5 ng hapon na nang buksan niya ang kanyang shop. Pag ganitong oras mula sa umaga, lalo dito nakaharap yung init sa amin, sobrang init. As in talagang para kang nasa sauna pag nasa loob ng bahay pag wala kang aircon. Dagdag pa si kinakatakot niya mula nang pumasok ang tag-init ang brownout. Mas mahirapan kasi umano siya lalo't may sakit ang kanyang asawa. As hindi kami nagpapatay ng aircon. Kasi nga, naisip ko, sobrang init talaga. Yung husband ko high blood. O syempre, di ba, pag nainitan, bigla na lang ma-heat stroke yan. Mas yung aircon na, magkano binabayaran kong monthly? 5,000? 7? Okay na yun. Kasi naman, sa ospital, magkano yung per day mo sa ospital? 30,000. Pero nitong hapon, naglabas sa advisory ang Meralco na posibleng maapektuhan ng rotational brownout ang ilang lugar sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. So between 4 to 6 p.m. po, nagkaroon po tayo ng very minimal lang naman. So at 4:15 p.m., nagkaroon tayo ng manual load dropping affecting mga 50,000 customers lang naman, sir, no? Yan po ay in portions of Batangas, Bulacan, Cavite, and Laguna. Inilabas naman ng National Grid Corporation of the Philippines ang red at yellow alert status dahil sa pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon at Visayas Grid. Kung kaya't payo ng GCP sa mga electric consumers ay planuhin ang paggamit ng kanilang appliances sa kanilang mga tahanan gaya ng aircon at refrigerator dahil mataas ang konsumo nito sa kuryente na nakadagdag naman sa pagtaas din ng demand. Kasi during the weekday, maraming mga opisina ang bukas, mga industriya, mga mga manufacturing plant. During the weekend, oras ng pahinga, so mas konti ang gumagamit ng kuryente. Katulad ng pamamalansya, malakas ang konsumo ng kuryente yan, hindi naman siya namimili ng oras. So, sa monitoring ng NGCP, aabot sa 19 na power plants ang nag-force outage habang 3 derated o bumaba ang kapasidad ng kuryente. Pinangangambahan naman sa mga susunod na buwan ang lalo pang pagnipis ng supply ng kuryente dahil sa mataas na demand. Base sa mga projections natin, nakikita natin na ang peak for 2024 ay mangyayari sometime in May at aabot yan dapat ng 13,800 megawatts. So, maaari pang magbago yan, depende sa temperatura, sa init ng panahon, pati na din sa paggamit ng kuryente ng mga consumers. Siguro, ang papanoorin lang natin yung mga unscheduled maintenance shutdowns ng mga power plants. Kasi ibig sabihin yan, dadami ang mga unavailable supply. Samantala, habang hindi pa nag-normalize ang Luzon at Visayas Grid, asahan daw ang kaliwat karang manual load dropping. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Energy Department sa power distributors para hindi pa lalo lumala ang sitwasyon sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.